May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abaya-hawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 34. Hukom laban sa mga masasamang bansa. Lumapit kayo, mga masasamang bansa, at makinig. Pakinggan ninyo, mga bayan. Hayaan ninyong marinig ng lupa at lahat ng naroroon, ang mundo at lahat ng nagmumula rito. Si Yahweh ay galit sa mga masasamang bansa. Ang kanyang galit ay nakatutok sa lahat ng kanilang mga kubo. Ganap niyang sisirain sila. Hahayaan niya sila na mapuksa. Ang kanilang mga patay ay mangangamoy at itatapon. Ang mga lambak ay madidilig ng kanilang dugo. Ang araw at ang buwan ay magdidilim, at hindi na makikita ang kislap na mga bituin. Ang kalangitan ay irorolyo tulad ng isang balumbon. Ang mga bulalakaw at kometa ay babagsak, gaya ng mga lantang dahon mula sa ubasan. Basahin din Joel chapter 2, verse 30 to 31. Ang kanyang tabak ay pinatalas sa langit. Masdan, ito ay bumababa upang humatol sa mga Cananeo o Phoenicians. Ang mga taong kanyang winasak at ikinalat. Ang anak ni Yahweh ay may tabak na pinatalas sa dugo. Ang dugo ng mga tupa at kambing. Ito ay nabalot ng taba mula sa mga bato ng tupa, sapagkat isang kasuklam-suklam na handog ang inialay ng mga Gentile, kasabay ng matinding pagpatay sa banal na lupain. At ang mga ligaw na baka ay babagsak kasama nila, ang mga bata at malalaking toro. Ang kanilang tupa ay mabababad sa dugo, at ang alikabok sa taba ay hahayop. Sapagkat ang anak ni Yahweh ay may araw ng paghihiganti, isang taon ng paghihiganti upang ipagtanggol ang layunin ng mga anak ng Sion. Basahin ng Joel chapter 3, verse 2. Ang mga ilog ng Babylon ay magiging alkitran. Ang kanyang alikabok ay maglalagablab sa asupre. Ang kanyang lupa ay maglalagablab na asfalto. Hindi ito mapapawi gabi o araw. Ang usok nito ay aakyat magpakailanman. Mula salinlahi hanggang salinlahi, ito ay magiging desyertong walang buhay. Hindi na muling dadaan doon ang sinuma. Ang mga kwago ng disyerto ay mamamayani roon. Ang mga malalaking kwago at ang mga uwak ay mamumugat doon. Susukatin ng alahayamang Babylon ang panukat ng kaguluhan at ang panukat ng pagkaparalisa. Ang mga tao nito ay walang maituturing na kaharian. Ang kanyang hari at mga matataas na tao ay mawawala. Mga tinig, dawag at mga palumpong ang maghahari sa kanyang mga kutang. Siya ay magiging pugad ng mga uwak.
tahanan ng mga kwago. Ang mga nilalang sa disyerto ay makakasama ang mga asong gubat. Ang mga ligaw na kambing ay magtatawag sa isa't isa. Doon, ang mga panggabing nilalang ay magpapahinga at maghahanap ng kanilang mga lugar na hihimlayan. Ang kwago ay mamumugad doon at mangingitlog. Siya ay maglilimlim sa mga ito at aalagaan ng kanyang mga anak sa ilalim ng alino na kanyang mga pakpak. Doon din ang mga lawin ay magtitipon, bawat isa kasama ang kanyang kapareha. Paglilinaw, ang pagkawasak ng sinaunang Babilon na isinulat ni Propeta Isaya ay mauulit sa bagong Babilon sa mga huling araw, gaya ng isinulat ni Propeta John sa Aklat ng Revelasyon, Kabanata 18 hanggang Kabanata 23. Ang nangyari noon ay mangyayari muli, ang ginawa noon ay gagawin muli, walang nagbago sa ilalim ng araw. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Tignan ninyo sa aklat ni Yahawa at basahin. Lahat ng mga ito ay mangyayari, sapagkat ang kanyang bibig ang nagtakda ng kautusan at magtitipon sa kanila ay ang kanyang kapangyarihan. Ipinagkakaloob niya sa kanila ang kanilang mga bahagi. Ang kanyang kamay ang magpapamahagi sa kanila ayon sa sukat. Sila ay magmamay-ari at maninirahan roon magpakailanman, mula salinlahi hanggang salinlahi. Yada. 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 So yung may mga ano lang ako binago ako kasi base sa English, ano na lang, as you go along. Pero yung title is sa paghatol laban sa mga masasamang bansa. Paghatol. Hindi hukom, paghatol. Verse 1, lumapit kayo mga masasamang bansa at makinig. Pansinin ninyo, mga bayan. Parang bigyang pansin siguro to. Bigyang Saan, pansin. Ito? Yes. Instead of pakinggan. Oo. Bigyang pansin ninyo. Siguro bigyang pansin o pansinin. Kasi ang nakalagay dito ay, hindi ko pala. Bigyang pansin. Balikan ko nga. Oo. Ninyo, mga bayan, hayaan ninyong marinig ng lupa at lahat ng naroon, ang mundo at lahat ng nagmumula rito. Pag nung itong panahon na to kasi, naganap na sa Babylon, di ba? Nung ipaghiganti ng Alahayam, ang mga Israelita, lalo na ang House of David sa mga Babylon. Pero ito ay magaganap ulit. Kaya magandang pag-aralan at tingnan natin kung ano yung pattern na meron ngayon na nagaganap na. Verse 2, si Yahweh ay galit sa mga masasamang bansa. Ang kanyang galit ay nakatutok sa lahat ng kanilang mga hukbo. So lahat yung army, ganap niyang sisirain sila, hahayaan niya sila na mabuksa. So gagamitin talaga ng alahayam, ang digmaan para mapuksa ang mga masasamang bansa. So siguro nandiyan yung 2 witnesses, nandiyan din, di ba? Ang sabi ng mensero, hindi lang sila witness, kundi mga hukom pa. They serve as judges. So medyo na-relieve tayo dahil
nagkaroon na ng kasunduan ang US at ang Iran dahil kumbaga nagkaroon sila ng peace talk. Pero nasasabi na during peace talk sa mga kasunduan, doon sumisiklab ang yung mga nadaanan nating nakasulat, di ba? Hindi mo talaga pagkakatiwalaan ang salita ng mga Japitite. Pag nagkaroon sila ng peace talk, doon sila doon nagpapalakas ulit sila ng puwersa nila para umano naman ng ibang bansa o maging offensive. Verse 3, ang kanilang mga patay ay mangangamoy at itatapon. Ang mga lambak ay magdidilig ng kanilang dugo. Sobrang dami siguro nito, no? So ito yung masasamang bansa, no? Mangangamoy at itatapon, hindi na nila maililibing. Verse 4, siguro kung milyon-milyon na, no? Hindi na nila makuha ang ilibing yun. Verse 4, ang araw at ang buwan ay magdidilim at hindi na makikita ang kislap ng mga bituin. Ang atmosfera to sis, hindi kalangita, atmosphere kasi ay irorolyo sa verse 4. Ay irorolyo tulad ng isang balumbon. Ang mga bulalakaw at kometa ay babagsak gaya ng mga lantang dahon mula sa ubasan. Ang sabi naman nito mga bulalakaw at kometa, mga satellite, ang mga satellites sa kalangitan ay babagsak. Siguro mawawala yung yung grid, magbabago yung magkakaroon ng disruption, no? Yung atmosfera. Kaya siguro sa din sa yung gravity, magnetic field, mababago, magnetic field ng mundo. Kaya magbabagsakan yung mawawala Di ba ang itong kay Propeta Joel, ang sabi ng mensahero dito ay magaganap sa Third World War. oo. Hindi pa Kasi tayo ito tapos dyan, di ba? yung buwan ay magdidilim na hindi na Oo. makikita ang kislap ng mga bituin. Dahil daw sa Dahil sa mga usok. usok ng mga paputok, mga Pero missile. Paputok. Pero kasi iba ng mga sabagay. Pag marami, at saka mga drones na ngayon, no? Paramihan silang drones yan. Maari. Hindi, pati ang kislap ng mga bituin. Wala na, no? Okay, verse 5. Ang kanyang tabak ay pinatalas sa langit. Masdan, ito ay bumababa upang humatol sa mga Kananeo o Phoenicians. Yung Phoenicians, yung mga karamihan nito Japetite, no? Canaanites. Siguro yung Kananeo, gawin natin Canaanites, no? Ang mga taong kanyang winasak at ikinalat. Ano kaya itong tabak na pinatala sa langit? Siguro digmaan talaga, no? Or natural disaster. Verse 6, ang anak ni Yahawa ay may tabak na pinatalas sa dugo. Ang dugo ng mga tupa at kambing. Ito ay nabalot ng taba mula sa mga bato ng tupa. Ano ba yung kidney? Ano ba sa Tagalog ng kidney? Bato lang talaga, no? Wala Bato. ba? Batong lamang loob ng tupa? O bato lang? Bato lang yan sis. Kasi baka baka isipin may batong yung rock stone sa mga bato ng tupa. Sapagkat isang kasuklam-suklam na handog ang inialay ng mga Gentile, kasabay ng matinding pagpatay sa banal na lupain. Pagpatay sa banal na lupain. Di ba may bato naman ang mga hayop? Oo. Sa matinding great slaughter,
matinding patayan sa banal, patayan na lang, slaughter in the whole land. Patayan, pagpatay sa banal, sige tama, slaughter. Ano yung Patay. tinutukoy dyan na banal na lupain? Kasi yung Jerusalem dati. Pero sa susunod na mauulit-ulit, baka yung yung Israel pa rin. Kasi 'di ba sila yung abomination magaganap sa Jerusalem. Yun ang magiging tanda ng Third World War. Tama Kasi yan. Doon pa rin, sapagkat babalik pa rin pala. No? Tama, isang yun pa rin yun. kasuklam-suklam na handog ang inialay ng mga Gentile. Kasabay na matinding pagpatay sa banal na lupain. Kasi sino ba yung nandun ngayon sa banal na lupain, di ba? Holy Land. Kaya Although, magiging ano ba? kaya magiging desolate yan. Oo. Although, kasi sabi nila, ang bagong Jerusalem dito sa Fear. Pero ito kasi, yung katapusan ng Gentile lang na dito eh. Hindi kailangan palayasin talaga yung Gentile sa lugar na yun kasi Shemite territory yan eh. So magkakaroon talaga ng reckoning. Verse 7. At ang mga ligaw na baka ay babagsak kasama nila. Wild oxen, ligaw, para kasing iba yung nagiging iba yung meaning eh. At ang mga ligaw na baka, mga bakang, yung wild sa bakang gubat? Bakang, Mga gubat, gubat. Oo. Gubat Wild. yan dapat, hindi wild. Oo. Hindi At na ang mga no. Bakang gubat. bakang Oo. gubat. Baka naman baka ha? Bakang gubat na lang, hindi mga ligaw. Kasi parang nag-iiba yung eh. At ang mga bakang gubat ay babagsak kasama nila. Okay. Ang mga bata at malalaking toro. Mga baka sa gubat. Bakang At ang mga baka sa gubat, baka mula mga untamed ba, no? Tama, bakang gubat. Bakang gubat. matinding pagpatay. Wala na, Yun, ang mga, tama, mas maano yung bakang gubat. yeah. Bakang gubat. Ang mga bata at ang mga bata, bull calves. Ano ba yung anak ng baka at malalaking toro? Di ba yan may hypen yung Itong ano nga ba yung ginalay, guya. Bisiro? Bisiro? Siguro guya. Ang mga guya at malalaking toro. Di ba guya, yung batang Oo. the gold, guya. Bisiro, di ba? Yung bata. Sa yun sa kabayo. Ito, Ito mga guya. bull calves, o mga guya, o ang mga guya at malalaking toro. Ang kanilang lupa ay mabababad sa dugo, at ang alikabok ay hahalo sa taba. Baliktarin mo. At ang alikabok ay Hindi ba dalawang yung bakang gubat, wala ba hypen yan, sis? Bakang gubat. Igalagay natin. Oo. At ang alikabok ay mahahalo sa at ang taba ay and the dust will be soaked with fat. Ay mahaluan ng taba. At ang alikabok Ay and the dust will be soaked with fat. Mabababad kasi. Pareho mabababad ay mahaluan ng taba.
Mahahaluan? Oo, Yung kasi babad, it will be soaked with fat. o yung soak babad, di ba? Oo, kasi nagamit na yung drench. Mababasa. Siguro ang mga guya ay mababasa ng, ano, ang kanilang lupa ay mababasa. Mabababad sa dugo, drench. At ang alikabok ay mahaluan ng taba. Ayun. Sapagkat ang anak ni Yahawa ay may araw ng paghihiganti, 1 taon ng paghihiganti upang ipagtanggol ang layunin ng mga anak ng Zion. 1 taon lang ba? Okay. What is 1 day? Hindi One day kaya ba 1,000 nakalagay? years to? A year of retribution and vindication. Taon ng siguro 1 taon tama. To Oh, uphold the cause of the sons of Zion. To uphold the cause, upang ipagtanggol ang layo, o upang ganapin or uphold o itaas, upang ganapin siguro hindi ipagtanggol, to uphold the cause of the sons of Zion. Ano nga? ganapin. Upang ganapin. O uphold or itaas or ang layunin. So, magaganap yung mga layunin ng mga anak ng Zion. Parang kaso, O baka, pwedeng ko ipagtanggol kung ang layunin, igawin kaso, ang kaso ng mga anak ng Zion. Pero okay na yan, layunin. Verse 9. Kayo, baka meron kayong mga tanong o komento, ha? Kasi mahirap mag-discuss. Limited ang aking kaalaman. Verse 9. Ang mga ilog ng Babylon ay magiging alkitran. Nangyari na ba to? Magiging pitch, parang yung ginagamit sa sa pagtatapal ng ng mga kalye o pang ng bubong, no? Ang kanyang alikabok, Alkitran, yung mga nilalagay sa kalsada, yung espalto. parang tar, no? Ang kanyang alikabok ay maglalagablab na asupre. At ang kanyang lupa ay maglalagablab na aspalto. Yun, pitch din. Hindi ito mapapawi gabi o araw. Ang usok nito ay aakyat magpakailanman. Naganap ba ito sa Babylon? Hindi pa sis. hell. Kasi ito ay futuristic pa. Okay. Futuristic to. Okay. Kasi tingnan mo ito, yung mga ilog ng Babylon, magiging alkitran. Ang kanyang alikabok ay maglalagablab na asopre. Ang kanyang lupa ay maglalagablab na aspalto. 'Di ba? Pagka tinamaan ang isang lugar ng mga missile, anong mangyayari? Oo, sobrang init noon. Kaya Oo. nagiging tama. Kasi ang Babylon, yung dating Babylon, hindi naman na parang Oo. naging lang siya, desolate, pero hindi naman ganun sunog na nangitim, di ba? Parang although naguho yung mga building, kasi iba doon, yung ruins pa rin, pero hindi ganun kaitim, no? So baka nga, tapos ang mga ilog, di ba, saan ba malapit ang New York, ang malapit sa maraming ilog. Yung East Coast, Oo. lapit pa sa dagat. Mula sa Linlay. Pero alalahanin natin ang tubig, yung mga ilog or dagat, it's ang symbolism nun ay mga mass of people, di ba? So, maaring magiging ang ilog ng Babylon magiging alkitran, ganun kaitim. Masusunog yung mga Pag tinamaan Parang- kaya ng missile, ano bang mangyayari diyan sa lupa? Tunaw Kahit ang nasa flesh ilog mo. yan. 'Di ba? Walang mabubuhay pagka ganyan. Oo. Lalo Wasag na pag talaga lahat. nuclear, tunaw. Oo, Tunaw yung ang mga ko dyan. nuclear niyan, Flesh, tunaw lahat yan. organic. Hmm.
Kahit nga malayo ka ano, kasi nakita ko sa, nung punta ko sa Nagasaki. Tapos yung kanilang, kanilang parang museum. Ilang kilometro na, nandun siya sa bundok nakatira. Pero nung mag-flash, yung bomb, pati mga balat niya nasunog. Nasa malayo siya, ha? Nasa loob pa siya ng bahay, sa bintana lang. So, ganun ka grabe. Nakikita mo mga picture. Nakakaano. So, ito, pag how much work ko na ano ko sa ground zero, no? Hindi ito verse 10, hindi ito mapapawi gabi o araw. Ang usok nito ay aakyat magpakailanman. Oh, parang anghel. Usok, siguro may nuclear, to, no? Ang usok, yung yung Ukraine nga, tumitigil naman ang pag-usok, pero ito, magpakailanman. Sige, hell na talaga to, no? Mula salinlahi hanggang salinlahi, ito ay magiging disyertong walang buhay. Hindi na muling dadaan doon ang sinuman. Iniisip ko nga yung mga ginagawa nilang mga yung mga tunnel sa ilalim ng alam ko, buong United States, may mga tunnel yan eh. Doon naka-prepare ang mga billionaire, mga ganon. Doon, pwede sila magtago doon. Isang gas leak lang yan eh. Sunog na yung ano na yung apoy niyan, hindi na sila hindi na mauubos yun. Kanilang gumawa, naghukay sila ng sarili nilang hukay. Kanilang libingan. Verse 11, ang mga kuwago ng disyerto ay mamamayani roon. Ang mga malalaking kuwago at ang mga uwak ay mamumuga doon. Susukatin ng alahiyam ang Babylon, ang panukat ng kaguluhan at ang panukat ng pagkaparalisa. So, panukat, measure, double check ka lang. The measuring line of chaos and the plumb line of desolation. Ang panukat ng kaguluhan at ang lubid, ano ba plumb line? Ano ba ginamit nating plumb line? Hindi panukat to eh. Plumb line. At ang pangtuwid na linya ng pagkaparalisa. Hindi, ano nga ba ginamit natin sa plumb line? Pantuwid na linya. Di ba yung Pantuwid na plumb linya. line? Yan yun. Oo. Pantuwid na linya. Pantuwid na lubid o tali. Pantuwid na lubid ng pagkaparalisa. Lubid. Ng pagkaparalisa. Oo. O plumb line. Lagyan na lang kaya natin ng plumb line. Yan, bigyan ko na lang ng para malinaw. Kasi baka mag-ibang meaning eh. Alam mo, may tawag dito mga karpintero. Dapat natin karpintero ang tawag doon eh. No? Verse 12. Ang mga tao nito ay ang mga tao nito ay walang maituturing na kaharian. Ang kanyang hari at mga matataas na tao ay mawawala. Matataas na tao, siguro mga kanyang mga hari at mga namumuno na lang siguro, nobles, mga maharlika. Maharlika ang term, ano ba yung nobles natin? Maharlika. At mga maharlika ay mawawala. Mga nobles. So, mawawala yung mga yung mga
Ano ba tawag natin din yung mga negosyanteng may hawak ng Oligarko. ating oligarko, yan. Mga hari, oligarko. Verse 13, mga tinik, dawag at mga palumpong ang maghahari sa kanyang mga kuta o mga overall. Napakahaba naman ta. Thorns lang ang dito eh. Mga thorns will overrun her citadel at ang mga pagsiin ba natin, mga dawag na lang. At mga baka tatlo pa, tinik, dawag at palumpong. Parang isa lang to eh. Pero sa English, thorns lang. Okay, hayaan mo na. Siya ay magiging pugad ng mga uwak, tahanan ng mga kuwago. Okay, ang mga nilalang sa disyerto ay makakasama ang mga asong gubat at ang mga ligaw na kambing ay magtatawag sa isa't isa. Bleat. Paano ba tumawag ang kambing? Ano bang term doon? Magme, ang tawag doon? Sige, magtatawag na nga lang. Doon, ang mga panggabing nilalang ay magpapahinga, mga nocturial, at maghahanap ng kanilang mga lugar na hihimlayan. Verse 15, ang kuwago ay mamumuga doon at mangingitlog. Siya ay maglilimlim sa mga ito at aalagaan ang kanyang mga anak sa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak. Hindi, anino, lilim siguro to, lilim. Hindi, Hindi sa ilalim. O ano? anak sa lilim ng, sa lilim na, ilalim ng, sa lilim ng kanyang pakpak. At aalagaan Shadow, ang tanggalin mo na yung, kanyang tanggalin mo na yung shadow. sa lilim. Oo, ng kanyang mga pakpak. May may shadow pa eh, no? May anino pa eh. Ilalim ng anino. Doon din, kasi wala silang exact word, unlike na Tagalog, may lilim, no? Doon din, ang mga lawin ay magtitipon, bawat isa kasama ang kanyang kapareha. Each with its mate, oo. Paglilinaw, ang pagkawasak ng sinaunang Babylon na isinulat ni Propeta Isaiah ay mauulit sa bagong Babylon sa mga huling araw. Pero hindi natin, Mga futuristic talaga. oo. Hindi nilagay natin kung ano yung bagong Babylon. Gaya ng isinulat ni Propeta John sa Aklat ng Revelasyon, Kabanata 18 hanggang Kabanata 23. Isa pa, ang nangyari noon ay mangyayari muli. Ang ginawa noon ay gagawin muli. Walang nagbago sa ilalim ng araw. Sa Ecclesiastes 1 verse 9, chapter. So to? Hindi, hindi, nireveal na naman ng mensahero kung ano yung bagong Babylon, di ba? Ano ba yung bagong Babylon? New York o buong USA? Parang New York lang, di ba? City kasi Siguro eh. ang buong buong New York. O New buong York, oo. buong Western. Ganon. Ako sa bagay, New York ang nag-represent ng di ba? Yung Big Statue of Apple. Liberty. Oo. Nandun yung pinakamalaking estatwa ni Lucifer. Okay, verse 16. Ano ba? Tingnan ninyo sa aklat o sa balumbon? Kasi dito scroll eh. Ay, ibalumbon ba ang lalagay natin? Tingnan ninyo sa balumbon ni Yahawa at basahin. Aklat ba o balumbon? Balumbon pa noon, wala pang aklat. So, balumbon. Oo. Maging tayo, specific. Lahat ng mga ito ay mangyayari, sabi, sapagkat ang kanyang bibig ang nagtakda ng kautusan. At magtitipon sa kanila ay ang kanyang kapangyarihan. Okay. Ang kanyang bibig, sabihin kanyang sinabi, for it is his mouth that has decreed the order.
Mangyayari talaga. Verse 17, ipinagkakaloob niya sa kanila ang kanilang mga bahagi. Ang kanyang kamay ang magpapamahagi sa kanila ayon sa sukat. He allots to them their portions. His hand distributes them by measure. Okay. Sila ay magmamay-ari at maninirahan roon magpakailanman. Mula sa alinlahi hanggang sa alinlahi. Sino to? Ha? Siguro the remnants. Okay. Hindi nakaano eh. Lahat ng mga ito ay mangyayari sapagkat ang kanyang bibig ay nagtakda ng kautusan. Hindi mo tuloy malaman kasi siguro tinatanggal nila yung mga ano, no? Yung mga manghuhula ka. So, iisipin mo, yung mga unrighteous to. Diba? Sapagkat ang kanyang bigay. At magtitipon sa kanila, sinong kanila? Ano, di ba? Parang ano eh, Oo. kung, Ano ba sa English ang nakalagay? ayun, hindi nakaspecify. Look, in the scroll of Yahweh and read, all of this will come to pass, for it is his mouth that has decreed the order, and his power will gather them together. Wala eh. Siguro may ibang ano. He allots to them their portions. His hand distributes them by measure. They will possess and dwell there forever, from generation to generation. The Kasi remnants na pwede ito. kasi, he Yung allots to them their matitira. portion. O, Oo. di ba yung Yung matitira mga sa kapag sa winasak ng Babylon. Babylon, yung mga Oo. matitira doon. Siguro may mga ano eh, his hand distributes. Okay. Siguro yung mga ano, may mga ano naman, 'di ba? May mga pure Japhetite na hindi na corrupt katulad ng mga Indian pana. Sabi ng mensahero kung sa ano sa atin may ay mga may mga joke tanay katulad ng mga ano, yung mga Indian pana daw 'yan ay maaring ano din daw nung first couple at saka ng mga ano na Japhetite na pure na hindi na corrupt ng serpent at saka ng mga ano. Kaya di ba inaano rin sila ng mga Nephilim? Inaano rin sila, inuubos din sila noon ng mga puti nung unang panahon, yung mga western. Katulad ng mga Inca, bakit yung mga Inca nag-akyatan sa mga mataas na ano, sa Machu Picchu? Kasi nakaranas din sila ng mga baha noon. Yung mga tao sa Tibet, bakit nandun sila nanirahan sa mataas na mga bundok? Kasi nakaranas din sila ng baha. So, maaaring may mga remnant din sila ng mga ano, mga taong ano. At parang mga ano natin sa Mountain Province, di ba? Yung mga hanging coffins, yung mga nakasabit ng mga coffins, basta Tagalog nun, kabaong. Kasi nakaranas sila ng mga baha at nakaligtas. Kaya sa matataas na bundok sila na mamalagi. Mga ataol. Hindi nila siguro nabalitaan yung covenant ng Alahayam kay Noah. Hindi nila nabalitaan kaya hanggang ngayon nagtakot pa rin sila sa baha. Yung covenant of the rainbow, no? Okay, verse 16. Tapos na pala tayo dito. So, ito yung mga natitira doon sa ano sa US of A o kaya sa New York, hindi naman totally mauubos ang tao. Syempre, kailangan may ano, otherwise mga mababangis na hayop ang mamamalagi doon. No? So, meron pa kayong additional na mga insight, mga kapatid. Sila ay magmamay-ari at maninirahan roon. Sino kaya ito, no? Hindi nakaspecify eh. Titipon sa kanila ay ang kanyang kapangyarihan. Talaga ang nagtitipon ay ang kapangyarihan ng Alahayam, hindi tao. Kasi ang tao medyo duda na sa bawat isa, di ba? So, lalo na maraming scammer ngayon, kaya
ang alahayam talaga magtitipon sa sa tao. Kasi tayo, ang mga tao ngayon, medyo na rin. Marami tayong nababalitaan ng mga kulto-kulto, yan, di ba? Kaya mahirap mag, Bagay. Siya naman ang nagtakda ng kantungan ng tao. oo, Kaya gustuhin man natin, gawin man natin mag-share or not, planado niya na yung lahat. siya ang nagbubukas ng diwa kung karapat dapat, di ba? Or worthy Oo. yung May gawin, nakasumpong. may gawin man tayo at wala, may ginagawa siya, planado niya na. Nga, di ba? Nakapalok-alok na. Oo. Oh, Kaya ah, hindi na tayo kailangan mag-worry. 6 years ago ba magkakilala tayo? Hindi naman, di ba? Pero natipon tayo. Siya ang may kaparaanan nun, no? Ni 6 years ago nga, hindi ako nanonood ng YouTube. Bigla na lang ako nanonood ng YouTube. Mm. Uh, 7 years ago pala. Okay, wala na. Back to you, Sis Maria. Salamat. Kabanata 35. Ang kaligayahan ng pagliligtas. Magagalak ang disyerto ng tigang na lupa. Magagalak ang ilang at mamumulaklak. Gaya ng mga damong namumulaklak, ito'y mamumukadkad. Magagalak ito ng lubos at mapapasigaw sa kasiyahan. Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay ibibigay dito, ang karangyaan ng Carmel at Sharon. Makikita nila ang kaluwalhatian ni Yahweh, ang karangyaan ng ating alakayam. Palakasin ninyo ang mga kamay na nanginginig, ibayan ang mga tuhod na bumibigay. Sabihin ninyo sa may mga natatakot na puso, maging malakas kayo, huwag matakot, sapagkat ang anak ni Yahweh ay darating. Darating siya na may pagtatanggol, dala ang banal na paghihiganti, darating siya sa ating bansa. Magkagayon, ang mga mata ng mga bulag ay nakakakita, at ang mga tainga ng mga pinig ay makakarinig. Ang mga pilay ay lulukso na parang usak, at ang dila ng pipi ay maghihiyaw sa saya. Aagos ang tubig sa disyerto, at mga sapa sa ilang na lupa, Ang naglalagablab na buhangin ay magiging isang lawa. Ang tigang na lupa ay magiging mga bukal ng tubig. Sa mga buhok kung saan ang mga asong gubat ay naninirahan, damo at mga tambo ay papiros, ay lalabo. At magkakaroon ng isang daan. Tatawagin itong landas ng katwiran. Ito ay para sa mga lubalakad ayon sa tipan ni Yahweh. Ang mga marumi at masasamang hangal, dito'y hindi makakadaan. Walang liyong paroroon, ni anumang mabagsik na hayop, kundi ang mga naroroon lamang ay mga tagasunod ng tipan. Silang mga pinili at nilinis ng alahayam. Sila ay magtitipon sa sayon na may kasiyahan. Sa kanilang mga uloy ipuputong ang walang hanggang dangal. Naghihintay sa kanila'y kaligayahan at kagalakan habang naglalako ang kalungkutan at kapahatian. Yada. 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 So, yung kanina ay prophecy sa Babylon. Dito naman ay prophecy tungkol sa mga ililigtas. Kaligayahan, joy. Parang isa lang ginamit natin joy at saka
Joy, Rejoice. Puro mga produkto to ah. Puro panlinis. The joy of ang kaligayahan ng pagliligtas. Okay. Glad. Magagalak ang disyerto at ang tigang na lupa. Saan to? Magagalak ang ilang at mamumulaklak. So, anong ibig sabihin nito? Magkakaroon ng ah, restoration ng mundo sa original na likha ng alayam, di ba? Kasi Pupuno di ng ba after halaman. ng after ng kapighatian, magiging disyerto ang mga lugar. Makakapagpahinga ang mga lupa. Oo. Tapos marirestore, magkakaroon ng restoration ng matabang lupa. Mm-mm. Pero kasi ang mga syudad kasi ang magiging pero yung mga dati ng disyerto ay ngayon, 'di ba ngayon yan, yung reforestation ang ginagawa. Mm. So kasama 'yon. Wala namang masyadong mga tao doon, so hindi sila ang mga desert ngayon, hindi tatargetin ng mga weapons. Okay, verse 2, gaya ng mga damong namumulaklak, ito ay mamumukadkad. Ano ba to? Like the flowering herbs, it will bloom. Okay. It will rejoice greatly and shall. Magagalak ito ng lubos at mapapasigaw sa kasiyahan. Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay ibibigay dito. Yung glory of Lebanon will be given to it. Ano kaya to? So, hindi na Lebanon ang mapupunta sa disyerto na. Ang karangyaan ng Carmel at Sharon. Baka Gaza na to, no? Or makikita nila ang kaluwalhatian ni Yahweh, ang karangyaan ng ating alahayam. So, kung gaano karangya ang Lebanon noon, mapupunta sa mga disyerto naman. Saan kaya to? Baka ito yung Jerusalem o Judea, no? Verse 3, kapalakasin ninyo ang mga kamay na nagnginginig, tibayan ang mga tuhod na bumibigay. Sabihin ninyo sa may mga natatakot na puso, mga na-terrorize to, maging malakas kayo, huwag matakot, sapagkat ang anak ni Yahweh ay darating. Darating siya na may pagtatanggol, dala ang banal na paghihiganti. Darating siya sa ating bansa. So siguro yung panahon ng kapighatian o nung World War III kaya takot ang mga tao, terrorized. Verse 5, magkagayon, ang mga mata ng mga bulag ay makakakita at ang mga tainga ng mga bingi ay makakarinig. Yada. Bakit kaya? Ang mga pilay ay lulukso na parang usa at ang dila ng pipi ay maghihiyaw sa saya. Hindi kaya dahil sa medbed to? Ano? Baka ito yung sinasabi mo, bro. Medbed. Aagos ang tubig sa disyerto at mga sapa sa ilang na lupa. So, ibig sabihin, wala ng mga PWD para restore ang kanilang natural order of things, no? Maayos yung kung ano man ang aberration sa kanilang mga katawan. Di ba yan din ang Baka- sabi ng mensahero? After Oo. ng kapighatian, Oo nga. magkakaroon ng restoration. Oo, kasi na Mababalik nila sa natural order ang mga tao, pati ang mga halaman, nature. mga hayop. Tapos yung kasi na nila yung kung ano yung genes na ang meron ang mga ang mga butiki kung bakit tumutubo uli ang actually may nakita na napatubo uli nila yung ipin na na binunot na tumubo uli tapos
nare-restore na nila. Pati nga yung ano na putol na ugat, napapagkabit na nila. Ang galing. Ganun nila ganun ang scientificong mga discovery or pinagkakaloob ng alahayam sa mga tao. Mare-restore. Tapos, aagos ang tubig sa disyerto at mga sapa sa ilang na lupa. Okay. So, hindi ako niniwala yung El Nino na kasi alam na natin ng nakakapag na tayo ng water, nakaka-source na tayo ng water saka nakakapag may desalination plants na tayo, di ba? Yung tubig dagat, nagagawa na nating inumin. Parang symbolic yung sinasabing baka yung katuyuan yung diwa, no? Diwa ng alahayam. Ang kakulangan, ang tubig na yon, ang buhay na tubig. Tubig na buhay, rather. Verse 7, ang naglalagablab na buhangin ay magiging isang lawa. Ang tigang na lupa ay magiging mga bukal ng tubig. So, yung nangyayaring mga earthquake ngayon, so nababago na naman ang hitsura ng ating face ng mundo. Diba? Lumalapad ang nangyari sa Sarangani. Tumaas ang lupa, 'di ba? Tapos yung meron namang may mga lumilitaw na mga bulkan, mga lupain. Tapos may mga lupain naman na bumabagsak o lumulubog tulad ng Japan, palubog na siya ng palubog. Every earthquake, yan, lulubog na yan. Kaya nga nagkaroon ng yung mga cherry blossoms na endemic sa Japan, nagtanim na sa Baguio, sa Palawan, kasi para nga naman ma-preserve yung mga mga plants na endemic na lang sa Japan. Na namimigay na sila ng mga kanila mga punla, baga. Ang tigang na lupa ay magiging mga bukal ng tubig. Sa mga pook kung saan ang mga asong gubat ay naninirahan, damo at mga tambo at papyrus ay lalugo. Mga asong gubat. So yung mga katulad ng ng mga kabayo, wild horses, mga asong gubat, tumutulong din sila sa pagbubungkal ng lupa. So yung mga tigang na lupa, napapalambot nila para maka-absorb ng water, no? Ma-retain yung mga katubigan. At magkaroon uli ng mga plants. Tumubo uli yung mga binhi o kung may anumang binhi o ugat na naiiwan sa ilalim nito. Verse 8, at magkakaroon ng 100, tatawagin itong landas ng katuwiran. Ito ay para sa mga lumalakad ayon sa tipan ni Yahweh. Kakaroon ng highway para sa mga matutuwid. Ang mga marumi at masasamang hangal dito ay hindi makakadaan. Mga defiled. Landas sa way. Ano kaya ito, no? Siguro papunta ito sa makalangit na kaharian, no? Walang layong paroroon ni anumang mabagsik na hayop, kundi ang mga naroroon lamang ay mga tagasunod ng tipan, covenant keepers. Silang mga pinili at nilinis ng alahayam. Yada. Siguro ito mga saan kaya yun? Baka Shemite territory. Sigurado Shemite territory, pero saan kaya ito, no? Verse 10, sila ay magtitipon sa Zion na may kasiyahan. Ayun, sinugot tayo. Sa kanilang mga ulo ay ipuputong ang walang hanggang dangal. So, autocratic government siguro ang mamamayan dito sa Ophir. Kaya wala ng mga pasaway, no? Naghihintay sa kanila ay, siguro capital N to, naghihintay. Naghihintay sa kanila ay kaligayahan at kagalakan habang naglalaho ang kalungkutan at kapighatian. Meron po kayong additional
naglalaho dahan-dahan, kalungkot at kapigatian. Siguro wala nang may sakit, wala nang mga crime. Pag may mga criminal man, nahuli agad. Kasi ano na yung covenant na ng an eye for an eye, di ba? Wala nang Divine, mga ano na 14 to years. sis eh. Oo nga Di eh. ba? Divine Kingdom. Oo. Wala na yung mga namamaril na 14 years old, 15, grabe, no? Kung sa mga sinaunang batas, yung anak, yung anak ng ano yun, patay na yun, hindi na yung mabubuhayin pa, di ba? Yung mga batang yun, kung ang eye for an eye ang magaganap. Pero anyway, So, Sis Maria, merong pakibasa nga yung ating mga annotation sa Kabanata 36. Kabanata 36. Paglilinaw. Ano ang mga orihinal na salita ni Isaiah na nararapat sa kabanatang ito? Ang orihinal na nilalaman ng kabanatang ito ay nawala dahil ang mga bersyon ng Kristiyano ay pinalitan ito ng mga nilalaman na word for word na kinopya mula sa dalawang mga hari, chapter 18, verse 13 to 37. Ang ganitong mga pagbabago ay nagdulot ng kalituhan tungkol sa kronolohiya ng mga pangyayari, mga bersyon ng pagsusuri, KJV, NKJV, at ang Contemporary English Version. So, ang pala, yung hindi na isinama ng mensero dito kasi napansin ng buong na ito ay inulit kinuha lang sa 2 Kings 18 verses 30 to 37. Ibig sabihin, meron silang itinago. Kasi ngayon iniisip natin, ano kaya to kasi yung restoration, di ba? Restoration ang na dito. So, ang kasunod nito siguro, kung ano mangyayari sa restoration, baka modern technology, basta may mga itinago ang mga Japhetite. Kaya tinanggal nila yung nasa chapter 36. At tinapal dito, kinopya, word for word daw, yung nasa 2 Kings. So, wala tayong reference o ibang aklat na pag-anuhan yan kasi nga hawak ng Vatican lahat ng mga original manuscript. Kung hindi yun nasira o sunog, ay naitago na nila bago pa man. So, yung mga nasa Qumran Caves kasi, kahit ngayon ginagamitan nila ng AI, yung mga scroll, yung mga sa Qumran Cave, para mabasa kahit nasunog na or na luma-luma na yung parchment, nagdikit-dikit na, nababasa ng AI. Pero alalahanin natin, yung nasa Qumran Caves na yon sa Dead Sea Scrolls, mga din yun, mga translated na ng mga Greek. Kasi ang translation ng Greek nangyayari at least mga 200 BCE. Bago pa man nagkaroon ng bago pa isilang ang Bisaya, na-translate na ng Greek yan, na-corrupt na nila. So, wala tayong pagkokopyahan kung ano talaga yung original na nakasulat sa Kabanata 36. Maaring alaham lang ang gagawa ng paraan para mabuksan sa takdang panahon. So verse 37, sa chapter 37, Sis Maria, ano nakalagay? Kabanata 37. Paglilinaw. Ano ang mga orihinal na salita ni Isaiah na nararapat sa kabanatang ito? Ang orihinal na nilalaman ng kabanatang ito ay nawala dahil ang mga bersyon ng Kristiyano ay pinalitan ito ng mga nilalaman na word for word na kinopya mula sa dalawang mga hari, chapter 19, 1
to 37 verses, buong kabanata. Ang ganitong mga pagbabago ay nagdulot ng kalitukan tungkol sa kronolohiya ng mga pangyayari, mga bersyon ng pagsusuri sa KJV, NKJV at Contemporary English Version. So iba naman, ganun din pero Second King naman to ang pinagkopyahan. Akala nila hindi madidetect ng mensahero yan, mga ano. So, Kabanata 38 naman, ay ganun din. Ito naman kinuha sa Second King, chapter 20, verses 1 to 11. Ito yung pagkakasakit ni Haring Hezekiah. Inulit nila dito yung pagkakasakit ni Haring Hezekiah, yung sa Second King. Sa halip na prophecy, pinabalik nila yung ano. So, gusto nilang ipakita na yung prophecyang ito ay naganap na. Gusto nilang siguro pakita na hindi na magangyayari kasi naganap na. Kaya siguro siningitan nila ng mga ng sickness ni Hezekiah para ang mga tao ay hindi na mag-isip na na magaganap pa yung Second Babylon, destruction ng Second Babylon. So, isipin ng mga tao, ay nangyari na yan, naganap na yan. Diba yun naman ang turo ni Pablo ng mga ex-Chan. So, tingin ko ito nga ang dahilan kung bakit sila Pero, merong isinama ang mensahero dito. Pakibasa sis yung ang panalangin ni Hezekiah. Sis, sa baba na, para hindi na basahin ni sis. Sis Dalia, pakibaba ng pakitaas. Ayan yan. Ang panalangin ni Hezekiah sa kanyang pagkakasakit. Noong mga araw na iyon, si Hezekiah ay nagkasakit at malapit nang mamatay. Pumunta sa kanya si Propeta Isaiah na anak ni Amos at sinabi, ito ang sabi ni Yahweh, ihanda mo ang iyong bahay sapagkat mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Humarap si Hezekiah sa pader at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin mo, Yahweh, kung paano ako lumakad o namuhay sa iyong harapan ng tapat at may buo at tapat na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay mapait na umiyak. Pagkatapos dumating ang salita ni Yahweh kay Isaiah. Pumunta ka at sabihin mo kay Hezekiah, ito ang sabi ni Yahweh, ang alhayam ng iyong ama na si David. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong mga luha. Dadagdagan ko ang iyong buhay ng 15 taon. At ililigtas kita at ang lungsod na ito mula sa kamay ng hari ng Assyria. Poprotektahan ko ang lungsod na ito. Ito ang tandaan ni Yahweh sa iyo na gagawin ni Yahweh ang kanyang ipinangako. Ibabalik ko ng 10 hakbang ang aninong ginawa ng araw na bumababa sa hagdan ni Ahaz. Kaya ang sikat na araw ay bumalik ng 10 hakbang sa binabaan nito. Isang kasulatan ng panalangin ni Haring Hezekiah sa kanyang pagkakasakit at paggaling. Sinabi ko, sa kalakasan ng aking buhay, kailangan ko bang dumaan sa mga pintuan ng kamatayan at lakawan ng natitirang mga taon ng aking buhay? Sinabi ko, hindi ko na muling makikita si Yahweh mismo sa lupain ng mga buhay. Hindi ko na muling sisilayan ng aking kapwa-tao o makakasama ang mga naninirahan pa sa mundong ito. Gaya ng tolda ng bastol, ang aking bahay ay pinasak at kinuha sa akin. Gaya ng mga habit ng tela, inirolyo na ang aking buhay at inalis niya ako mula sa panghabit. Ako ay tinapos niya araw at gabi.
Ako ay naghintay ng matiwasay hanggang sumikat ang umaga. Ngunit gaya ng isang leon, dinali niya ang lahat ng aking mga buto. Ako ay tinapos niya araw at gabi. Ako ay tumangis gaya ng isang mabilis na ibon. Ako ay umungol gaya ng isang nagduluksang leon. Ang mga mata ko ay nanlabo habang ako ay tumitingin sa langit. Ako ay nanganganib. Yahawa, tulungan mo ako. Ngunit ano ang aking sasabihin? Siya ay nagsalita sa akin at siya mismo ang gumawa nito. Maglalakad ako ng may pagpapakumbaba sa lahat ng aking mga taon dahil sa paghihirap ng aking buong pagkatao. Yahawa, sa pamamagitan ng katwiran, ang mga tao ay nabubuhay at ang aking espiritu ay nakakakita ng buhay sa mga gawang katwiran. Binigyan niya ako muli ng buhay at ibinalik ang aking kalusugan. Tiyak, ito ay para sa aking kapakinabangan na ako ay nagdusa sa ganitong kahirapan. Sa iyong pag-ibig, iniligtas mo ako mula sa hukay ng kamatayan. Iniligay mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Sapagkat ang libingan ay hindi makapagpupuri sa iyo, ang kamatayan ay hindi makakaawit ng papuri sa iyo. Ang mga bumababa sa hukay ay hindi makapaghihintay sa iyong katapatan. Ang mga buhay, sila ay magpupuri sa iyo, gaya ng aking pagpupuri. Sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak at tungkol sa iyong katapatan. Iniligtas ako ni Yahawa, at kami ay aawit gamit ang mga alpa at tira sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa templo ni Yahawa. Sinabi ni Isaya, maghanda ng pantapal na igos at ilapat ito sa pitsa at siya ay gagaling. Nagtanong si Hezekiah, ano ang magiging tanda na ako ay aakyat sa templo ni Yahawa? Paglilinaw. Ang sagot ay sinulat sa talatang ito. Tandaan na ang nilalaman nito ay pagpapanatili ng idinugtong sa kabanatang ito ng mga naunang bersyon. Kaya't hindi organisado ang nilalaman. Yaga. Yada. Yeda. So ito yung yung panalangin ni Hezekiah. Pero yung yung first part parang pero yung panalangin hindi kasama sa First King, no? Kaya siguro sinama namin si to. Yung magkasakit si Hezekiah, yun. Nung mga rin. Nandun din Ah, ito sa sa first. pero yung panalangin, nandun ba? Oo, nandun yung panalangin. Nandun ba? Hmm. Ba't sinama uli? Oo, naulit lang ito dito. So, sinabihan siya, winarningan siya na malapit na siyang mamatay. Bakit kaya siguro nakita ng Alahayam yung pagyayabang niya sa Babylon. Pero bago dahil sa pag-iyak niya at pananalangin niya, nagbago siguro ang isip ng Alahayam, buhayin ko na nga to. Hindi Kaya kasi, ang sis, ipinaalala kasi ni Hezekiah yung lahat ng kanyang mga ginawa para ipagtanggol si Yahawa. Oo. Pero kasi ang Alahayam, meron siyang script, di ba siya ang writer, director, pero pwede niyang baguhin, pero nandun pa rin ang script, yung pa rin ang ending, same pa rin. Pero pwede niyang i-twist. So ito nung kasi sinabi na nga, 15, mamatay na siya, hindi siya gagaling. Pero umiyak siya. Tapos yun nga, nagmakaawa siya, tapos sinabi nga niya yun, kasama niya yung kasabat. Naawa ang Alahayam, so dinagdagan ng 15 years. Pero sa 15 years na yun,
doon siya nakagawa ng ano ng kumbaga Naging sabi natin palalo palpak. siya dyan eh. Oo, na hindi naman yung sinasadya o maaaring inano ng alahayam para matupad yung mga kaganapan, no? Pero hindi natin alam ang nasa isip ng alahayam. Pero ang alahayam ay nakikinig. Ito pinapakita dito kahit hindi nga niya dahil pinagdasal mo, kahit siguro hindi niya pero alang-alang sa pananalangin mo, minsan pinakikinggan din niya. Depende kasi kung kinalulugdan ka o hindi, di ba? Kaya, di ba, ang kung hindi kanya kinalulugdan, hindi kanya pakikinggan, di ba? Nasusulat naman, Hmm. hindi ko sila pakikinggan, yung mga Pero maaaring ang purpose dito ng alahayam, kaya mas maaga dapat siyang kukunin para hindi na siya mapasama. Oo. Kaya lang Pero humingi siya ng binigyan siya ng extension. Kaya oo. makikita natin yung extension na yon ng mga taon para sa kanya ay hindi na naging kalugod-lugod sa alahayam. Tsaka pwede naman na kuhanin siya, pero magaganap pa rin ang pag ng Babylon. Merong, yun nga lang sa ibang paraan siguro, susugod ang Babylon, hindi dahil sa may nagpakita. Siguro kung ibang hari naman ng sumunod kay Hezekiah, baka ganun din, baka magyabang din Hmm. sa Babylon. Kaya lang naman, di ba pumunta ang Babylon dahil Babylon kasi nabalitaan nila yung pagkakasakit ni Hezekiah at gumaling. Kaya, kumbaga, parang pumasyal lang, nangamusta. Tapos, pinagyabang niya ang buong kaharian, mga kayamanan ng buong kaharian. Kaya nagkaroon ng idea ang Babylon kung sino ang kanilang sasakupin. Next, di ba? Okay, tapos, sumarap si Hezekiah sa pader, sa dingding. Siguro gawin natin dingding. Hindi natin alam kung pader yan eh. Gawin natin para fix. Tapos, at nanalangin kay hawak. Alalahanin mo, Yahawa, kung paano ako lumakad o namuhay. Lalagyan mabataan natin itong namuhay. Lumakad sa iyong presensya siguro to, hindi harapan. Presence kasi nandito eh. Lumakad o namuhay sa iyong presensya ng tapat at may buo at tapat na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. So, gawin natin presensya. At si Hezekiah, verse 3 yan at si Hezekiah ay mapait na umiyak. Pagkatapos dumating ang salita ni Yahweh kay Isaiah. So, inutusan ni Yahweh the Son, si Isaiah, na pumunta ka at sabihin mo kay Hezekiah, ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng iyong ama na si David. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko. Siguro yung ko is capital. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko. Verse 5. Kasi salita ni Yahweh. At nakita ko ang iyong mga luha, dadagdagan ko ang iyong buhay ng 15 taon. At ililigtas kita, capital yung kita. At ililigtas kita, tingnan ko nga yung check ko rin in English. Verse to? Tama lang na hindi siya capital kasi kita. Ibig Hindi, sabihin, capital yan sis. ililigtas Ko ikaw. kita. Kasi ang kita is ko ikaw. Ko ikaw. Tingnan ko lang yung English kung ang capital. Ako sa baga, ay is capital talaga eh. Okay. Ililigtas ko ikaw, at ang lungsod na ito mula sa kamay ng hari ng Assyria. Okay. So, ililigtas niya mula sa Assyria, pero hindi sa Babylon. Di ba? Hindi, kaya pala,
ang Assyrian invasion nangyari lang sa sambahayan ni Ephraim, pero hindi sa sambahayan ni David kasi iniligtas ng Alahayam. Ililigtas kita sa kamay ng hari ng Assyria. Kaya pala, to, poprotektahan ko ang lungsod nito, capital K. No, poprotektahan ko. Akin defend is, ano ba sa English? Hindi protect eh. Iingatan. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito. Defend, ipagtatanggol. Kasi iba yung protect at ipagtatanggol. Ito ang tanda ni Yahweh sa iyo. Sige, ito yung close na o ibang Yahweh to. Ito ang tanda ni Yahweh sa iyo na gagawin ni Yahweh ang kanyang ipinangako. So, Yahweh the Father Son. na gagawin ni Yahweh the Son. Ibabalik ko ng 10 hakbang ang aninong ginawa ng araw na bumaba sa hagdan ni Ahaz. Okay. Okay, yan, close na quotation na. Kaya't ang sikat ng araw ay bumalik ng 10 hakbang sa binabaan nito. Ano yun, bumalik yung umurong yung oras? Tingin ko si Hezekiah ang pinabalik ng ng 10 ng Di ba yung yung yan? Anino? Oo. Tingin ko, sa paningin ni Hezekiah, pero actually si Hezekiah ibinalik sa past. Kaya ang tingin niya, umurong ng bumalik na sa hakbang. Tingin ko. No? Okay, verse 9. Isang kasulatan ng panalangin ni Haring Hezekiah sa kanyang pagkakasakit at paggaling. Ito yung wala. Ito yung wala dun sa First King. Sinabi ko, sa kalakasan ng aking buhay, kailangan ko bang dumaan sa mga pintuan ng kamatayan at nakawan ng natitirang mga taon ng aking buhay? Ito siguro yung ito yung panalangin niya. Dito nakadetalye. Sinabi ko, hindi ko na muli makikita si Yahweh mismo sa lupain ng mga buhay. Hindi ko na muling sisilayan ng aking kapwa-tao o makakasama ang mga naninirahan pa sa mundong ito. Hindi kaya isama natin ito sa the Second King. Wala ito nun eh. Oo, pwede naman. Gaya ng tolda ng pastol, ang aking bahay ay winasak at kinuha sa akin. Yung gaya ng mga manghahabi ng tela, inirolyo na ang aking buhay. At inalis niya ako mula sa panghabi. Ako ay tinapos niya araw at gabi. Ako ay tinatapos niya. Ako ay tinatapos niya araw at gabi. Kasi panghinaan ng pahina yung kanyang katawan. Ako ay naghintay na matiwasay hanggang sumikat ang umaga. Ngunit gaya ng isang leon, binali niya ang lahat ng aking mga buto. Ako ay tinatapos niya araw at gabi. Ako ay tumangis gaya ng isang mabilis na leon. Ako ay umungol gaya ng isang nagluluksang kalapati. Kasi dove ang nandito eh. Ako ay umuungol ba ang kalapati? Oo, umuungol yan eh. Parang parang naghihilik na tao. Verse 14, wait ah. So, umuungol. Pero kalapati siya, 14, Oo. verse 14, wait ah. Dove 2 eh. I moaned like a morning dove, nagluluksang kalapati. So, umuungol na lang, no? Di ba pinalitan natin ito ng
Hindi. Parang Nagluluksong yung din. dove, yung nagluluksang kalapati. Hindi yun eh. Dove ang nasa English eh. Ang mga mata ko ay nanlabo habang ako ay tumitingin sa langit. Ako ay nanganganib, Yawa, tulungan mo ako. Ako ay I am being threatened. Yawa, come to my aid. Ako ay nanganganib, ako ay threatened. Ano nga ba yung threatened? Tinatakot. Threat? Ah, Banta. ano nga ba yung May ako ay banta. binabantaan. Ako Ah. ay binantaan. Yawa, tulungan mo. Binantaan. So, I wala am na tong being threatened. nanganganib. Ako ay binantaan. Kasi threatened eh. Oh. Ano ba? Binantaan ba o nanganganib? Tingin niyo mga kapatid. Binantaan o nanganib? Ako ay binabantaan o nanganganib. Ngunit anong aking sasabihin? Siya ay nagsalita sa akin. Oo, nanganganib. Nanganganib na lang, di naman nagbabanta ang alahayam eh, no? Sa kaaway. Sa Yung kaaway lang. yung humihilik na hindi kalapati. Di ba pigeon yung yung isa dove. Yung pigeon Hindi, ang nasa English kasi is dove. Ano yung pigeon? Dove kasi nandun eh. Yung Dito sa pigeon kasi English. yun yung humihilik pag natutulog. Hindi, ito na nagluluksa. Kasi Ako iba kasi ay, ang isip ng pigeon eh. Yung pigeon may yun eh. Basta ibang isip nun eh. hindi, ang nasa English kasi is, uh, Hindi pinilitan ng moaned. mensahero yan. I moaned like a morning dove. I moaned. Ako ay moaned. Ano ba sa like a morning dove. Umungol. Umuungol. Hmm. Umuungol talaga, no? Gaya ng isang nagluluksang kalapati. Ang my eyes grew weak as I looked to the skies. Ang mga mata ko ay nanlabo habang ako ay tumitingin sa langit. Nagiging medyo nililiteral ko translation para hindi pag medyo nag-iiba yung context, yan, saka lang natin babaguhin. Pero verse 15, ngunit ano ang aking sasabihin? Siya ay nagsalita sa akin at siya mismo ang gumawa nito. So nanganganib lang, no? Nanganganib. Siya mismo ang gumawa nito. Maglalakad ako ng may pagpapakumbaba sa lahat ng aking mga taon. Kasi di ba bedridden na siya dito eh. Dahil sa paghihirap ng aking buong pagkatao. Verse 16, Yahawa sa pamamagitan ng katuwiran, ang mga tao ay nabubuhay. Siguro pumabalang talagang niya dito, ang kanyang immune. Kasi nagkaroon siya ng mga boils, di ba? Pag nagkakaroon ka ng boils, ibig sabihin mababa talaga ang resistance mo. Baka mataas ang sugar, dahil masarap ang pagkain. Verse 16, Yahawa sa pamamagitan ng katuwiran, ang mga tao ay nabubuhay. At ang aking espiritu, aking diwa ay nakakakita ng buhay sa mga gawang katuwiran. Finds life. Diwa. Nakakakita ng buhay. At ang aking diwa ay nakakakita ng buhay sa mga gawang katuwiran. Okay. Binigyan niya akong muli ng buhay at ibinalik ang aking kalusugan. So, tapos na pala yung prayer niyang ito? Oo. Narrative na yan eh. Okay. Tiyak, ito ay para sa aking kapakinabangan na ako ay nagdusa sa ganitong kahirapan. So, ganun ang kanyang pananalig na alam niya yung kahirapan na kanyang pinagdaanan ay para sa kanyang kabutihan. Siguro para hindi siya maging palalo, although nakalimot siya nung dumating ang mga Babylonian. Pero sabi niya, lahat na yung positive thinking pa rin siya, no, yung
Ah, Siguro hindi para palalo ang tamang term, kundi pagyayabang. pagyayabang, Iba yung palalo, 'di ba, sa yung pagyayabang? pagiging mayabang, oo. Oo. Ano siguro. Pero siguro, ah, dito sa 17, kapag kinabangan din, yung nangyaring, parang sinasabi niya, blessing in disguise. Yung may mga itinuro sa kanya life lesson, yung kanyang pagkaka-bedridden, no? Sa iyong pag-ibig, iniligtas mo ako mula sa hukay ng kamatayan. So, sobrang pasasalamat niya dito, no? Inilagay mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. O parang behind your back. Parang hindi na niya natatanaw yung mga kasalanan, tinago niya, no? Verse 18, sapagkat ang libingan ay hindi makapagpupuri sa iyo, ang kamatayan ay hindi makakaawit ng papuri sa iyo, ang mga bumababa sa hukay ay hindi makapaghihintay sa iyong katapatan. So yung sapagkat ang libingan ay hindi makapagpupuri sa iyo, ibig sabihin, pag namatay ka na, wala ka ng, hindi lang sa aawit-awit ng papuri or yung mga gawang magbibigay ng kapurihan o karangalan sa alayan, hindi mo na magagawa kasi nga patay ka na eh. So kaya parang ito yung kanyang parang niya, defense or niya sa alayan, di ba? Pakiusap. Ang mga kamatay na hindi makakaawit ng papuri sa iyo, o mga bumababa sa hukay ay hindi makapaghihintay sa iyong katapatan. O yung mga pangako, hindi na makapaghihintay sa mga pinangako niya, no? Ang mga bumababa sa hukay. Ang mga buhay, sila ay magpupuri sa iyo, gaya ng aking ginagawa ngayon. Ito yung binago ko to, verse 19. As I am doing today, gaya ng aking ginagawa ngayong araw. As I am doing today. So ito yung pinalitan ko yung second line. Gaya ng Ah, aking. ginagawa ngayon. Kasi buhay na uli siya no? Nabuhay uli siya. Sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak ang tungkol sa iyong katapatan. Yung katapatan ng alayam. Lahat na sinabi niya ay nagaganap. Pangako niya ay matutupad. 20. Ililigtas ako ni Yahawa at kami ay aawit gamit ang mga alpa at lira sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa templo ni Yahawa. Okay. Sumobra ako Okay, so verse 21. Sumusobra. Okay. Sinabi ni Isaiah, maghanda ng pantapal na igos at ilapat ito sa pigsa at siya ay gagaling. So ano ba yung igos? Di ba yung Oh, yung kinakain ng ibon, oo. ang bunga. So pantapal sa pigsa. Isipin marami siya. Pantapal pala siya sa pigsa. So, pwede Ano din talaga natin siya? gamitin. Diabetic nga ito. Matamis o kay madumi ang dugo or matamis. Siguro may masyadong sugar. Baka mataba si Isaiah, no? Nagtanong, hindi si Ezekiel. Nagtanong si Hezekiah, ano ang magiging tanda na ako ay aakyat sa templo ni Yahweh o kung makapag-alay ulit? Di ba? Iyon ang hindi na sinama ng mensahero yung kasagutan. Dito ang sagot ay isinulat sa talatang 7. Tandaan na ang nilalaman nito ay pagpapanatili ng ininugtong na kabanatang ito ng mga naunang bersyon, kahit hindi organisado ang nilalaman. So, kung aayusin natin tong Isaiah, siguro ilipat na lang natin, no? Ilipat na lang natin yung prayer dun sa But anyway, may Nandun yung prayer.
Yung prayer. Nakita Oo. mo? Double check mo, Nandun sis. yan, oo. Okay. So, naman, may paglilinaw naman. So, tayo. Itong Kabanata 39, kinuha naman ito sa 2 King, chapter 20, verses 12 to 19. No? So, mag-marker tayo sa Kabanata 40. Okay. May mga katanungan, mga kapatid. Wala na nagtatanong. Hindi siguro naintindihan. Dalawa lang Ah, yan. It's either naintindihan o ano, hindi malinaw. naintindihan. Ang by memory lang to, pasensya na hindi na ako nagre-research or nagpe-prepare kasi nahayaan ko na lang kung ano yung diwa na ibibigay ng diwa ng mensero o ng alahayam kung anong ipapaalala niya. Kasi stand alone naman siya malinaw naman, no? Unless merong sinabi ang mensahero na sa revisionist na hindi niya sinabi sa iba. Pero kung tutuusin naman na nasusulat naman dyan. Kaya kung meron kayong mga alam na sa history, mga background na kaganapan sa mga panahong ito, pwede niyo po i-share din para maging buo ang picture natin. So, meron kang musika, sis? Anong request nyo? Pwede kayo mag-request kay Miss DJ. Pwede kaya yung Rasputin? Although hindi to. Ay, wag. Hindi ano yan eh. Oo, hindi pala siya Secular yan eh. Oo. O di, yun na lang, Rivers of Babylon. Maganda yung piniplay ko kagabi kaso naputol yung internet. Ay, sige, yung naman sa hero, yung kanyang Tinig ng composition. silangan. Yun na lang. Salamat, sis. Miss DJ. Salamat, mga kapatid. God bless. Shalom. Imbesara. Okay, hanggang sa muli. Be blessed. Be Shalom. blessed po. Salamat. Mahal kong kababayan at mga kapatiran, nawa'y tinggin ng aming panawagan, naging ipanin sa iyong puso't isipan, ang banal na diwa ating pangalagaan, nabuhat na tagapagturo ay nangangalandakan. Ang banal na kasulatan ay kanilang iuyurakan. Siyang bayahawa ay kanilang tinalikuran. Ang haring Yahweh ay kanilang nilapatangan. Sa habang-habang ng mga taong nasamantala ng mga nanliliglang, nagutom na tupay ginawang rakatan, ang matatagaw na pagkor na walang kapusan. Kaya mga kasama, huwag titigyan ng puwan.
na tagapagturo at tupetang bulan. Kabayan at pasayan ang ating kabataan, kanila'y nakasalalay, pagkasa ng tawag, laging tandaan at ipagpag kaisipan, tinig ng silangan, hinggin at paniwalaan, batas ng alahayan, saligan ng katotohanan. Ang banal na kasulatan ay kanilang yuyurapan, Hilbaya hawa ay kanilang kinalikuran, ang haring Yahawasay ay kanilang nilapastangan. Kahapag-habag ang mga taong mangmang, tanglaw sa kaligtasan at banal na kasulatan, sa banal na Torah matatagpuan ang katotohanan. Yaga. Ah,